paano napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay sa buhay, sa iba't ibang larangan, at ngayon, dahil sanay sa bakbakan, bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Right? Kasi, syempre, 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas na nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Ah, totoo? Yun ba yung tinapos din nyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan? Napag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, nabigyan na ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So, ginawa namin yun. Noong time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo, tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yun? Venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian? Opo. Kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So, kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo? Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon. Yung asawa ko nag-sideline din, nagpagbebenta ng bubong. Hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So, I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo. Tsaka walang choice. Wag mawalan ng pag-asa. Parang kasi kami mag-asawa, team kami nung nasa construction kami. Minsan siya, nada-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sinuong mo ang baha. Yes. Para lang makuha ang pera. Ano yun? Panahon ng Ondoy? Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung check-in, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko, parang nagtapos ako ng 4 na taon sa kolehiyo, tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na, nagkakasakit din sila. So, parang hindi mo alam kung saan resources. Minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo. Ayaw mong humiram. Siyempre, kahit papano,
sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Oh, ang iba sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga Oo, ang binibenta niya. pinasok Ibang niya. klase ang kwento ninyo. Kaya sanay ka sa pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi ang iba tayo pinapanganak ng maayos ang buhay eh. Opo. Yung hindi na alam alam mo yung pangangailangan ng iba. Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Kaya naman pala, pagkatapos ang kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito, gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin. Only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, nung time na yon, sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manloloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Na-stress ako. Wow. Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin na. So, dyan na kayo umasenso sa government contracts? Yes, nag-start na Nagbabayad kami. naman ng gobyerno? Nagbabayad. Maganda yung, parang doon namin naramdaman na nag-iba yung buhay namin. Kasi hindi na ako kailangan kumatok sa pinto ng nanay ko, daddy ko na baka pwedeng makahingi ng konti para sa pang-diaper at gatas. Napapasyal na namin yung mga anak namin sa labas. Nakakapag out of town kami, doon namin naramdaman, maganda pala nagiging takbo ng buhay namin. At ngayon, 200 na ang empleyado. Opo. Ang dami rin, ha? More than, actually yung 200 is within the building, pero may mga employees pa kami on-site. Oo, kasi on-site. Contractual yung mga yun, hindi ba? Opo. So, sanay talaga kayo sanay kayo sa hirap. Alam nyo ang damdamin ng mahirap. Opo. Alam nyo ang pagdidiskarte sa buhay. Opo. Alam nyo ang pakikipagbakbakan sa buhay, kaya ngayon bakbakan naman tayo sa politika. Pero teka muna, bago yan, mamaya pag-uusapan natin yung mga taong natulungan nila. Nauna yung mga tulong-tulong, di ba, sa mga tao. Yun ba ang dahilan kung bakit, sige, gawin na natin profesyon itong pagtulong sa tao, kaya politika ang pinasok mo ngayon? Tumutulong naman kami talaga. Noong pa man, tumutulong naman kami sa mga tao. Kasi parang yun isa sa mga advocacy namin. Sabi ko, pag tayo umasenso, let's return sa community. So tumutulong naman talaga kami. Kaya lang yung reach namin, hindi ganun ka-wide. So kami dumadaan pa sa mga barangay para mag-distribute ng wheelchairs, mga medical equipment, nagbibigay kami. So ngayon parang what we see lacking is parang sabi ko, let's think about running for politics na. Ayun, okay. So, kumusta naman ang pagsabak mo sa politika? Hindi ka naman nagsisisi? Alam mo, sabi nila, kung gusto mong gumanti sa kalaban mo, tulak mo sa politika yan. Pero not necessarily, right? Not necessarily, kasi at the end of the day, parang alam mo, tumutulong ka sa kapwa mo. Mangalawa, alam mong kahit papano, win or lose naman. No? Alam mo may natulungan kang tao at may nataas o naiangat na buhay ng kapwa mo. Oo naman. Bigyan mo nga lang ng 500 piso ang pobre. Malaking bagay na yun sa buhay nila, di ba? Ano para sa'yo ang pinaka-challenging na bahagi ng pagtakbo bilang mayor ng Pasig? Ang challenging, syempre, it's totally different from being a private citizen na tumutulong. Ngayon na
mas maraming taong pumupunta sa office para humingi ng tulong kasi kilala ka na. Normal lang naman parang wala naman ako nakikitang mahirap na nangyayari ngayon sa pagtakbo ko or yung paggawa ko kasi people person ako kahit dito naman sa office noon pa man, ako yung nalalapitan. So, normal lang sa akin na parang everyday ko lang ginagawa. Punta sa isang lugar, namimigay sa mga tao, So matagal mo nang ginagawa yun? Yes po. I see. Okay. So, ano naman ang balak mo para sa Pasig? Yung, syempre, may tutulak sa'yo para may magawa kang pagbabago sa mga polisiya o kaya meron kang gustong isulong na advokasya o tulong. Ano yon for Pasig? For Pasig, katulad ng kinukwento ko, itong company namin, kaya kami naging successful, hindi dahil marami kaming pera or naging ganito yung pamumuhay namin. It's how kami nakataangat ng buhay or antas ng buhay ng mga empleyado namin dito na dumating dito sa office namin na walang-wala. Tapos ngayon nakapagpatayo na sila ng bahay ng magulang nila, nakakapag-abroad sila. Ang nakikita ko sa Pasig is gusto ko iangat ang antas ng buhay ng bawat isang Pasigenyo na yung hindi parang walang nangyari. No, yung bigyan ng magandang serbisyo lalo na sa mga ospital. Kasi yun yung lacking ngayon, hospital services, walang gamot sa mga health centers namin. So talagang advocacy ko for Pasig is to improve yung lifestyle ng bawat Pasigenyo, healthcare, and yung smart city na sinasabi namin na maging maganda yung pamumuhay nila, mabigyan sila ng pabahay kasi yan yung wala dito ngayon, walang pabahay ang mga Pasigenyo ngayon. Ay, ang ganda. Kasi yun ang naranasan mo sa abroad. Yes po. Yun ang maganda sa karanasan mo sa abroad, no? Yung pabahay. Opo. Parang importante yun. Marami bang nangangailangan ng bahay dito sa Pasig? Yes po, lalo na sa mga areas ng katulad ng floodway, yung East Bank and West Bank. Naranasan namin o nakita namin sa sarili namin mata na lalo na pag nagkaroon ng bagyo, yung nakalipas na bagyong Karina tsaka Christine, sila yung unang na babaha So maganda na bigyan mo sila ng bahay na hindi sila nag-aalala kung yung safety ba nila, kailangan nila palaging lumikas sa mga centers or kung saan man sila pwedeng lumikas. So nasa construction kayo, Sarah, di ba? Opo. Ito nga isagot mo sa akin kasi ang dami ko nang ginagawang mga istorya, nababasa ko sa balita, na binaha itong lugar na ito at next year ganun ulit ang kwento, binaha ulit at mas grabe pa ang baha at ngayon baha ulit. Ano ba ang kailangan gawin para hindi nabahain? With Pasig, parang nakita namin kasi it's not enough na i-declog yung mga drainage systems. Ang Pasig kasi ang population nag-i-increase, hindi naman siya nagde-decrease. Kailangan i-upgrade natin din yung mga drainage systems natin dito sa Pasig, laliman siya, para medyo mabawasan man lamang yung floods dito. Laliman ang drainage. Opo. Malaking trabaho ba yon? Medyo malaking trabaho Ayun. yun. At kailangan pondohan, ano? Opo. Kailangan pondohan. Pero gagawin mo yon. Yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, yung expertise namin as contractors, yan yung gusto namin i-share dito sa Pasig. Ayun. Oo, bilang contractor, biro mo yung... Kasi everyday we do it naman Oo, everyday. Tama. At dahil napag-usapan na natin yan, ang kanyang kandidatura bilang mayor at yung lahat ng kanyang dinaanan sa buhay, dito na tayo sa Karangyaan. Napagod ako sa kwentong buhay mo, ha? Parang pinagdaanan ko din lahat ng hirap. O dito naman tayo sa mga magagandang bagay na